At sa puntong ito ay baka kasama natin, ako bihira natin makasama dahil may palas briefing lagi everyday Pero ngayon dahil holiday ay baka kasama natin ngayon via Zoom ang Presidential Communications Office USEC Claire Castro. USEC, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Yes, good morning Sir Danny at sa lahat ng mga kababayan nating nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang So, ang umaga. hiwatsay. Ayun, happy Chinese New Year din. Maraming salamat. Ako, blooming kayo kahit on a holiday. Talagang, salamat via Zoom kasi minsan mahirap silang mag-guest pag mga ganitong oras na. Pero Yes. at least, I hope naintindihan mo kasi 10:30. Usually 11 briefing o'clock. Briefing mo. Tama, oo. Anyway, nakatutok ko lahat itong sa 23, di ba? February 23, magsisimula na itong confirmation of charges diyan sa The Hague. At sigurado mapag-uusapan na, di ba? Itong kaso nga kay former President Duterte. At last week lang naglabas na, di ba? Ang ICC ng mga co-perpetrators, yung number ng perpetrators ang dami pang lumabas ng mga pangalan. Syempre, yung mga malalaking pangalan dito, si Senator Bongo, si former Justice Secretary Aguirre. For now, ang paninindigan nyo dapat maisilbi. If ever, wala pa naman kasi arrest warrant, maisilbi ang, let's say, ang tulong ng Interpol for their arrest? Okay, kasi kung pinatupad natin dati yung RA 9851, existing pa rin naman yung law at yun pa rin naman ang ating ipapatupad if ever merong warrants of arrest na maisisilbi. Hindi naman tayo lumalabag sa batas. Meron tayong residual obligations dahil dito sa meron tayong naging naging treaty, meron tayong naging obligasyon even before na tayo ay mawala or mag-withdraw sa ICC, and even after tayong ma-terminate natin yung relationship, yung ating yung jurisdiction ng ICC sa atin, nandun pa rin kasi yung residual obligation na patupad kung ano yung dating mga provisions na sinang-ayunan before. So kasi nakausap ko rin kahapon si former Secretary Aguirre, no? He will exhaust all, syempre, legal means. Dati na rin kasi siyang, di ba, lawyer din ni President Duterte. Sabi niya, he will try to mag-aapila sa Korte Suprema, 'di ba? 'Yun ang kanilang na dapat mag-intervene ng judicial courts ng Pilipinas para hindi magaya yung sinapit ho ni former President Duterte. What do you think of that? At being a lawyer too, Yusek. Meron naman silang karapatan kung anong gusto nilang legal action na gawin. Ang korte na lang po ang magsasabi kung tama yung kanilang proposition, yung kanilang magiging aksyon. So, nasa korte po yan. Basta po sa atin, hindi po na maikakaila na meron po tayong RA 9851 kung saan kapag ka po ang mga kaso ay nakapending na sa ibang state or sa International Criminal Court, ay naaayon po sa batas na maaari nating ang option po ay ipatuloy ang nangyayaring hearing sa nasabing international court. So, hindi po lumalabag ang administrasyon na ito sa anumang batas na mismo mga Senado po, Kongreso ang nagbalangkas ng batas na yan since 2009. Nakakausap nyo ba regularly din ang legal team ng presidente, let's say si Solicitor General, regarding the next move that the president will take? Kasi mukhang malakas ang clamor for some people, lalo na sa social media, na ibig sabihin mag-intervene ang Supreme Court. Pero for now ho ba, until no directive from the Supreme Court at wala pa namang warrant of arrest, tingin nyo ba ito ay dapat pag-aralan din ng legal team ninyo? Ano ang the best? Kasi ang sinasite nyo itong Republic Act na dapat ipatupad kasi they should suffer the same fate as what the former president yung happened to him? Hindi naman suffer the fate. Pinatupad lang naman kasi yung batas. So, sabi nga po natin, kung hindi naman po naaayon sa batas yung ginawa ng administrasyon, di dapat wala na po sana yung RA 9851. So, kung anong clamor nila, saan bang panig ito galing? Malamang ay sa mga partido po ng mga Duterte ang nagsasabi na dapat dinggin ang kaso muna sa lokal. Pero ang nag-issue po kasi ang mag-i-issue po kasi ng warrant ay hindi naman local courts,
kundi ICC. So, kung kinakailangan po itong ipatupad, Through dahil Interpol. Interpol makikipag-cooperate na. tayo at Ah. makikipag-coordinate tayo sa sa Interpol, Yes. meron po tayo kasing obligasyon. Hindi po natin pwedeng talikuran yung obligasyon na yun. Oo. Pero for now ba, wala pa rin kayong feedback kung merong warrant of arrest na ipapatupad o pahihintayin pa rin natin yung February 23 at malamang doon sa confirmation of charges magkaroon o lumutang yung issue na yun? Wala pa po talaga. Oo. Wala pa po natatanggap ang gobyerno. Wala pang anumang any notice regarding sa issuance of warrant of arrest. So ngayon, ano ho bang advice nyo? Let's say doon sa mga pinangalanan, di ba? Ang dami nila, sila Albayalde, Dante Giran at former NBI. They should, feeling nyo ho ba, meron din magpalabas din ng whole departure order for all of these people who are here in the country? Hindi naman po. Kasi nga po, ang mag-i-issue, kung po mag-i-issue ng warrant of arrest ay ICC. Okay. So, hindi naman po natin yan sakop. Makikipagtulungan lang naman din po kasi tayo sa Interpol. So, hindi naman po, sa aking pagkakaalam, hindi naman po kailangan mag-issue ng whole departure order. Dahil wala po silang kaso dito sa Pilipinas. Okay. So, makakapag-whole departure order lamang po pag in-issue ng court, ito, dahil may kaso dito sa Pilipinas. Okay. So, ano ho ba ang mga ini-expect natin? Let's say, yung ibang kaso, let's say, yung katulad niya, may mga whole departure order na rin ho dito kila Senator Jinggoy. Ano ang next step ho ng Malacanang dito? Kasi pati yung kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan, ang sinasabi niya meron na raw siya nakuha sa DOJ na pwede raw siyang bumiyahe. So anong posisyon ng Malacanang tungkol dito, Yuse Claire? Pagka-korte po kasi nag-i-issue ng anumang order, hindi po makikialam ang ehekutibo. Kasi meron po tayong separation of powers. Kung ano man po ang i-issue ng korte, kung may whole departure order or hinahayaan sila mag-travel, yan po ay nasa decision na po ng korte. Pero para doon nga ho sa mga pinangalanan, ano ho ba ang tingin nyo na dapat they will subject themselves to the investigation ng ICC at wag na ho silang let's say yung ginagawa ho ni Senator Bato na nagtatago ngayon at hindi umaattend ng hearing or session ng Senado? Opo, malakas naman po lahat ang mga sinasabi nila noon at ngayon na wala silang nilabag na batas. Hindi po pa napakalaki pong depensa yun. Nasabihin nilang wala silang nilabag na batas. So kung wala silang nilabag na batas, hindi po ba mas maganda kung magiging matapang sila? At ipagkasisigawan nila na lahat ng ganawang ito ng dating Pangulong Duterte na pagpapatay ay para sa bayan. Pero sana Sir Danny, maisip din po sana nating lahat kasi ang lagi natin nakikita yung interes nitong mga di umanong nasa sangkot. Pero parang hindi na pag-uusapan kung ano ba yung nararamdaman ng mga taong nabiktima ng karumal-dumal na EJK. At tandaan po natin, ang mga kapwa nating Pilipino ang nagsampa doon sa ICC. Dahil sa kanilang palagay ay wala silang nakukuhang hustisya kapag nandito sa Pilipinas yung kaso. Kaya po napilitan silang pumunta doon para makakuha, kumbaga neutral ground, para madinig sila. At ngayon nga po, sabi nga po nila, ang karamihan sila nagsasabi, sa ngayon, due process ang pinapairal. Batas ang pinapairal ng Administrasyong Marcos Jr. Okay. At hindi sinasabi doon sa mga nasasangkot na ngayon na encourage them to fight. Para pagka lumaban, kill. Hindi po si gano'n ng Pangulong Marcos Jr. Due process. Hindi tulad na nangyari noon na hindi na po naramdaman nila at hindi nila naranasan yung mga nabiktima ng EJK, yung salitang due process. Kasi nandun na sila, nakalibing na. Okay, anyway, bago kita bitawan, Yusek, dahil next week, ano na tayo, no? Observation na nitong 40th anniversary ng EDSA. So ano ba ang mensahe na gusto nyo ipaabot? Let's say, galing ko kay Pangulong Marcos, syempre very critical, di ba? Itong pag-observe natin at marami ho mga kilos protesta, diyan yung Trillion March. Ano ho ba ang pwedeng ma-share ninyo na parang wish nyo for the Filipino people for that 40th anniversary na EDSA? Kahit po ang Pangulo, nirerespeto po ang lahat ng karapatan ng ating mga kababayan.
ito man ay freedom of assembly, freedom of speech, freedom of expression, hindi po yan hahadlangan ng ating Pangulo. Kung kayo po ay magsasabi ng anumang sentimiento, yan po ay pakikinggan ng Pangulo. Huwag lamang pong lalabag sa batas. At magkaisa na rin po tayo na iangat natin mismo ang ating gobyerno. Huwag po tayong palinlang sa mga nagsasabi na dapat ibagsak ang gobyernong ito dahil iisa lang po ang bansa natin. Dapat natin po magkaisa po tayo para sa interes ng bansa, hindi para sa interes ng ibang bansa. Interes ng Pilipinas, interes ng Pilipino, ang dapat naman ay yan din po ang gusto ng Pangulo. Yusek, meron bang activity si Presidente sa February 25? Ano ba yung, will he be part of any activity na in celebration of that 40th anniversary na EDSA? Wala pa pong ibinibigay sa ating update kung meron siyang particular na pupuntahang event sa February 25. Pero usually po kapag ka February 25 ay nakikinig lamang po siya kung ano po ang nangyayari at nag-o-observe para sa ating mga kababayan. Alam ko merong mga grupo na somehow parang will be inviting him for a mass or what. Wala ka pang, alam ko may mga grupo na let's say members of the clergy na working that out, no? So wala kang naririnig na ulinigan mga ganyan na somehow trying to have him in an event na related sa EDSA? Yes, wala pa pong napaparating sa atin kung anong particular na event kung meron man napupunta ng Pangulo. Okay. Sige po. Maraming salamat, Yusek, sa oras on a Zoom, on a holiday. Thank you very much. Yes, maraming salamat, Sir Danny, at sa lahat ng sumabaybay sa iyong program. Maraming salamat po. Okay, thank you very much. Yan ho si Yusek Claire Castro, ang Presidential Communications Office natin. Okay,